Bakit mas mayaman ang mga Hapon kaysa sa mga Pilipino? At bago mo sabihin na, kasi mayaman ang Japan, pakinggan mo muna to. Kasi may mga Pilipinong mataas ang sweldo, pero paycheck to paycheck pa rin. At may mga Hapon namang simpleng empleyado lang, pero milyon ang savings pagdating ng 40. So anong meron sa kanila na wala sa atin? Simple, habits. Sa Japan, normal ang magtipid. Dito, normal ang magmukhang mayaman. Sa kanila, future muna. Sa atin, comfort muna. Habang sila nag-i-invest ng pera, marami sa atin nag-i-invest sa validation. Bagong cellphone, installment, food delivery, budol sale. At hindi mo napapansin, yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng temporary happiness, sila rin palang sumisira sa long-term future mo. Kasi habang inu-upgrade mo ang lifestyle mo, hindi mo namamalayang ina-upgrade mo rin ang stress mo. Mas malaking bills, mas malaking pressure, mas malaking utang. At alam mo kung anong pinakamasakit? Hindi ka naman tamad. Pagod ka nga eh. Pero baka yung daily habits mo ang tahimik na pumapatay sa financial future mo. Same effort, different discipline. Same sweldo, different outcome. Sa video na ito, ipapakita ko ang 7 dahilan kung bakit mas maraming Hapon ang tahimik na yumayaman habang maraming Pilipino pagod pero hindi makaangat. Pag-uusapan natin habits, money psychology, literal math, discipline systems, at practical strategies na pwedeng makatulong para mabago ang future mo. Stay hanggang dulo kasi yung strategy number 6, yan ang ginagamit ng mga taong hindi mo aakalain na milyonaryo na pala. Strategy number 1. Hindi sila nabubuhay para magpa-impress. Isa sa pinakamalaking difference, simple lang mamuhay, ang maraming Hapon. Habang maraming Pilipino, napipilit ang gumastos para lang magmukhang successful. Bagong cellphone, bagong sapatos, milk tea, food delivery, installment lifestyle. Tapos sasabihin, deserve ko to. Pero tingnan natin ang literal math. Kung gumagastos ka ng 250 pesos food delivery times 20 workdays, yan ay 5,000 pesos monthly. Sa isang taon, 60,000 pesos. Sa 5 taon, 300,000 pesos. At hindi pa kasama ang investment growth. Samantalang yung isang tao, nagbaon lang ng pagkain, ininvest ang natipid. Kung kumita ng 7% yearly, pwedeng maging halos kalahating milyon yon over time. Same salary, different habits. Same effort, different system. Parang balde lang yan. Kahit gaano karaming tubig ang ilagay mo, kung may butas, mauubos pa rin. Practical action step. Check mo lahat ng maliit na gastos mo for 30 days. Doon mo makikita kung saan tumatagas ang future mo. Strategy number 2. Sanay sila sa delay gratification. Habang maraming Pilipino gustong gumanda agad ang buhay, maraming Hapon naman marunong maghintay. At ito ang mahirap kasi ang modernong mundo, ginagawang adik ang tao sa instant happiness. One-click checkout, swipe now, pay later, fast dopamine. Pero ang tunay na yaman, mabagal. Parang pagtatanim ng palay. Hindi mo pwedeng hukayin araw-araw para tingnan kung tumutubo na. Kailangan ng panahon. Halimbawa, si Carlo, bumili agad ng latest iPhone worth 80,000 pesos installment. Samantalang si Kenji, lumang phone muna. Yung 80,000 pesos, inilagay sa investment na kumikita ng 8% yearly. After 10 years, pwedeng maging maigit 170 pesos yon. Habang yung cellphone, luma na, bumabagal na, wala ng value. Hindi ka talo dahil tamad ka. Minsan, talo ka dahil hindi mo kayang maghintay. Practical action step. Kapag gusto mong bumili, bigyan mo muna ng 7 days. Kapag gusto mo pa rin after 7 days, saka mo pag-isipan. Strategy number 3. Hindi sila umaasa sa motivation. Isa sa pinakamalaking sikreto ng Japan, systems over emotions. Habang maraming Pilipino umaasa sa sipag kapag inspired, maraming Hapon gumagalaw kahit walang gana. At ito ang masakit kasi maraming tao sobrang motivated every January. Pero pagsapit ng February, wala na. Gym membership sayang, savings challenge tigil, budget plan nawawala. Ang discipline, hindi excitement. Routine siya. Halimbawa, si Ana, naghihintay munang may matira bago mag-ipon. Si Yuki, automatic transfer agad ng 20% salary every sweldo. Si Ana, walang naiiwan. Si Yuki, unti-unting yumayaman. Same income, different system. Practical action step. Mag-set ng automatic transfer. Huwag emotions ang magdesisyon. Hayaan mong sistema ang magligtas sa future mo. Strategy number 4. Hindi sila addict
addict sa validation. Maraming Pilipino nabubuhay para sa tingin na ibang tao. Kaya kahit walang ipon, may bagong sapatos. Kahit may utang, may travel posts. Kahit stressed, kailangan mukhang masaya online. Samantalang maraming Hapon, mas tahimik, less flex, less pressure, less comparison. At alam mo ang problema sa validation addiction? Mahal siya. Literal. Kung bawat buwan, gumagastos ka ng extra 3,000 pesos para lang makasabay, yan ay 36,000 pesos yearly. Sa 10 taon, 360,000 pesos. At hindi pa kasama ang investment growth. Imagine mo, ang dami mong future na sinunog para lang sa temporary applause. Practical action step. Bawasan ang social media na nagpaparamdam sa'yo na kulang ka. Strategy number 5. Marunong silang mag-isip ng long term. Habang maraming tao, nag-iisip lang hanggang next sweldo. Maraming Hapon, nag-iisip hanggang retirement. Kaya kahit maliit ang progress, consistent. At ito ang hindi naiintindihan ng marami. Ang yaman, hindi explosive, compound siya. Paunti-unti, pero tuloy-tuloy. Halimbawa, kung nag-invest ka ng 5,000 pesos monthly sa investment na kumikita ng 8% yearly after 20 years, mahigit 2.9 million yun. Hindi magic, math lang. Pero karamihan, hindi tumatagal lang 20 months, kaya walang 20 years result. Practical action step. Magkaroon ng hiwalay na account para sa future, retirement, emergency, investment, travel, wag ihalo lahat. Strategy number 6. Pinapalago nila ang pera habang natutulog sila. Maraming Pilipino, isang source of income lang. Kapag tumigil sa trabaho, tigil din ang pera. Pero maraming Hapon, maagang natututo ng investing, stocks, businesses, retirement funds, dividend systems. Kasi naiintindihan nila ito. May limit ang oras mo, pero walang limit ang compound growth. Halimbawa, si Marco nagtatabi ng 10,000 pesos monthly sa savings account, 0.25% interest. After 10 years, konti lang ang tinaas. Pero si Hiro nag-invest ng parehong halaga sa diversified investment, earning 8%. After 10 years, mahigit 1.8 million. Same amount, different destination. Parang manggalang yan. Kapag kinain mo agad ang binhi, isang beses ka lang mabubusog. Pero kapag itinanim mo, pwede kang mamunga taon-taon. Practical action step. Mag-aral lang investing kahit 20 minutes daily. Hindi sapat ang puro trabaho. Kailangan matutong magpalago ng pera. Strategy number 7. Hindi nila ginagawang emergency ang bawat problema. Maraming Pilipino, isang emergency lang, back to zero agad. Hospital, nasirang motor, nawalan ng trabaho, tapos utang agad, credit card agad, loan agad. Pero maraming Hapon, merong emergency fund, insurance, backup plans. Kaya mas tahimik ang buhay. At ito ang painful truth. Hindi lahat ng problema maiiwasan, pero maraming problema pwedeng paghandaan. Kung may emergency fund kang 100,000 pesos at may biglang gastos na 30,000 pesos, stressful pa rin, pero hindi ka lulubog. Samantalang kung zero savings, kahit maliit na problema, parang tsunami. Practical action step. Targetin muna ang emergency fund bago luho, kahit paunti-unti lang. Recap lang tayo. Bakit mas maraming Hapon ang tahimik na yumayaman? Hindi sila nabubuhay para mag-impress. Marunong silang maghintay. Systems over motivation. Hindi addict sa validation. Long-term thinker sila. Pinagpapalago nilang pera at handa sila sa emergencies. Hindi perfect ang Japan at hindi tamad ang Pilipino. Pero minsan, mas disiplinado lang ang sistema nila. Hindi ang laki ng sahod ang basehan ng yaman, kundi ang laki ng disiplina mo sa pera. Kasi ang totoong asenso, hindi biglaan, paunti-unti, pero tuloy-tuloy. At ang dream life, hindi binibili ng excitement, binibili siya ng plano. Comment mo sa baba, alin sa mga habits na ito ang pinakakailangan mong simulan today? At anong financial habit ang guilty kang ginagawa ngayon? Ako nga pala, si Pera Wisdom, nagsasabing, sa wais na diskarte, siguradong panalo. Hanggang sa susunod, kaibigan.